Okay, so 1 Corinthians 15:58. Okay, sabi po dito sa 1 Corinthians 15:58 in English, "My brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always available for the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Let us pray. Father God, thank you so much, O Lord, sa pagkakataon na muli kami nakakatipon, O God, sa iyong bahay panambahan upang magpurit magsamba sa iyo at maging Panginoon God, Lord, sama-sama kami mag-aral sa mga salita mo. Lord, ikaw, O Diyos, ang nagbibigay ng iyong words, dahil your words is the food of our spiritual life, O God, o pagkain ng aming buhay spiritu. Salamat, O Diyos, na ikaw, O God, ay manguna po sa amin. Salamat, O God, sa banal na Espiritu na siyang magbigay ng tunay na karunungan at kaalaman sa amin, O God, at kakayahan na may absorb namin, na may apply namin sa aming buhay ang bawat words mo, na siyang, O God, ibahagi mo ngayong umaga para po sa amin. Salamat, Panginoon God, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon God, sa iyong pagmamahal. Salamat, O God, sa iyong karunungan at kaalaman na i-impart mo sa bawat isa po sa amin ngayong umaga. Hayaan mo, Lord, na hindi kami lalabas sa lugar nito, na hindi mo pinagpala ang aming buhay spiritual. Ang lahat na ito, Panginoon God, Lord, hininga namin ng papuri pagsamba sa iyo lamang, O Diyos. In Jesus' name, amen and amen. Okay, ulitin ko pagbasa. My dear brother and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always available for the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Now, so dahil sabi ko kanina, na kung si Lord ang papipiliin, hindi po tayo hayaan ni Lord na malayo sa Kanya o mawala sa Kanya. Pero hindi po tayo pinipilit ni Lord, kasi una-una binigyan tayo ni Lord ng karunungan, pagkakilala sa Kanya. Pangalawa, binigyan po tayo ni Lord ng kakayahan na alamin ang Kanyang mga pangako para po sa atin. Kaya kung ano man ang mga decision po natin sa ating buhay, it's about our choice. No? At ang sabi niya na doon, dahil sa kaguluhan sa mundong ito, marami sa inyo manlalamig ang inyong pananampalataya. Sabi niya sa Matthew 24 verse 12, no? Kaya nga po, sinabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians 15:58, "Therefore, my brother and sister, stand firm. Let nothing move you. Always available for the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." No? So, bigyan ko po ito ng 4 points, no? 4 points of view or 4 phrase. No? First po dito is stand firm. Now, bakit sinabi ito ni Lord? Ay, si Pablo po ang nagsulat po nito, no? Si Pablo po, may words ito na encouragement sa bawat mga believer. Therefore, my brother and sister, no? Or therefore, my beloved brothers and sisters, be firm, immovable, always excellent in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, almost pare-pareho ang translation. Okay? So, sinabi po ito ni Pablo, no? Or in-encourage po ito ni Pablo, dahil alam ni Pablo na sa mundong ito, marami po tayong mararanasan. Sa mundong ito, iba't ibang sitwasyon ang ating hinaharap. Sa mundong ito, may tendency na tayo po maapektuhan. Sa mundong ito, no, hindi maiwasan na tayo po ay madadaig ng anumang mga pagsubok, sitwasyon sa buhay. Kaya nga po pinaalalahanan niya po tayo, no, first points po dito, stand firm. No? Sabi nga doon, magpakatatag ka sa iyong pananampalataya. So, reminders ito sa atin ni Pablo na magpakatatag. No, hindi sa sinabi kasi pag magpapakatatag ka, ano man mga sitwasyon na encounters mo, mas piliin mo makinig kay Lord. Mas piliin mo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Kasi kung piliin po natin ang mga narinig natin sa sanlibutan, mga nararamdaman po natin sa sanlibutan, naramdaman natin sa lahat ng bagay, kung ano mga problems na encounter po natin, sigurado bibigay ka. Amen po ba? Kaya sa simula pa lang, pinaunahan na tayo ni Pablo
Sabi niya doon, stand firm, no? Dahil makakaranas kayo ng iba't ibang mga pagsubok. Sabi doon sa Lucas 21 verse 19, by standing firm, you will gain life. No? Sa pagtayo ng matatag, sabi niya doon, makakatanggap ka ng buhay. Amen. Alam niyo ba ang pangako sa atin ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Pero, sabi niya doon, sabi doon sa Matthew, ang sino lamang ang manatiling matatag hanggang wakas, ang siya lamang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ibig po sabihin sa mga nagsusurrender, sa mga nagpaluya-luya, sa mga nag-give up, di ba? Sa mga hindi nagpapatuloy, questionable ang buhay na walang hanggan. Amen? Sabi doon sa Isaiah 7 verse 9b, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Kung hindi ka tumayo sa iyong pananampalataya ngayon, sabi niya doon, hindi ka na rin makakatayo hanggang kailan. Amen? Sibig po sabihin, may kasama palang pakikibaka, di ba? May kasama pala pong pagpupusyo o pagpupursige ang ating pagpapanatili sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, lagi natin sabi na kaya nga, sinasabi po natin na walain na natin yung what if. Palitan po natin even if. Okay? Sabi, what if kung may kasalanan siya? What if kung ganito, ganyan? What if magani, di po ba? Eh, paano kung tayuan natin? Even if lahat sila mawala sa akin, manatili ako. Even if maglakad ako pasimbahan, manatili ako. Even if nag-isa na lang akong membro, manatili ako. Hello. Kasi ang manatiling matatag hanggang wakas, siya lang po maligtas. Kaya nga po, sabi dito, be stand firm. Sabi nga doon, no, may isa pa akong ano dito na, kung alam mo tama ang tinatayuan mo, kung alam mo nasa tama kang posisyon, di ba? Kung alam mo tama ang pananampalataya mo, tama ang sinasamba mo, tama ang Diyos na tumawag sa iyo, mga kapatid, stand firm. Huwag mo nang hayaan na iligaw pa yung paa mo. Huwag mo nang hayaan na mag-step ka pa kung saan-saan. Hello. Amen? Tanungin ko kayo, mali ba ang Diyos na kinikilala niyo? Nagkamali ba si Lord sa pagkatawag sa inyo? Hindi, di po ba? Kaya lang po, dahil tayo po ay nasa mundo pang ito, no? Naapituhan pa po tayo. Di ba? Nadadaig pa tayo magkaminsan. Nanghina tayo magkaminsan. Di ba? Nasasaktan tayo magkaminsan. Pero, sabi nga doon, be stand firm. Manatili ka lang matatag. Kasi may Diyos na nakakita sa atin. Hello? May Diyos na gumagawa para po sa atin. At si Lord ang ating pinaglilingkuran, hindi kung sino pa man. Siya ang rason kung bakit tayo nandito. Hello? Walang ibang rason kung bakit tayo nandito. Hindi, magaling si pastor, no? Magaganda yung aking mga churchmate, di ba? Hindi ganon. Kundi si Lord ang dahilan, si Lord ang tumawag sa akin, kaya mananatili ako, hindi dahil sa kanila, kundi dahil kay Lord. Amen? No? Kaya be stand firm. No? Pangalawa, let nothing move you. No? Sabi doon, huwag kang matitinag, o huwag mong hayaan na matitinag ka, na? Or maapektuhan ka sa bawat mga sitwasyon. Sabi ko nga kanina, ang pagkaroon ng reaction sa bawat sitwasyon is our pagpipili o our choice, di ba? Our decision, no? Ato decision diyan pag tayo po ay naapektuhan, pag tayo po ay nasasaktan, pag tayo po ay tawag doon,
nanghina, it's our decision. Normal mga kapatid masaktan, sabi ko sa inyo, normal masaktan. Walang tao na hindi nasasaktan. Hello. Wala ding tao na hindi naka-encounter ng problema. Hello. Sino sa inyo hindi naka-encounter ng problema? Wala, di ba ba? Dahil ang taong walang problema, napakalaki ng kanyang problema. Amen? Pero ang taong may problema, ibig sabihin po doon, normal siya. Sino ba yung mga normal dito? Amen. At dahil po doon, normal lang kayo ay magkakaroon ng problema. Pero, mga kapatid, sabi nga kanina ni Ate Luella, di ba? 5 na dahilan para hindi tayo mag-worry, magkabalaka, mag-worry, di ba ba? So, isa-isa na po yung 5 na po yun. Totoo po yun. Di ba ba? Dahil una-una, may Diyos po tayo. Di ba? Ang ato Diyos ay able. Ang ato Diyos ay alive. Amen? Ang ato Diyos is always be there for us. Amen? So, ibig po sabihin, mayroon po tayong kakampi, mayroon po tayong sandalan, mayroon po tayong mag-iingat po sa atin, mag-provide po sa atin, mag-iya po sa atin, di ba? Mag-aliw po sa atin. Ang daming promise ni Lord para po sa atin. But then, ano yung reason? Di ba? Na tayo mapapatinag ng ating pananampalataya at paglingkod sa Kanya. Amen? Matitinag sa mga sitwasyon. Then, nandiyan lang po siya. Sabi po doon sa Romans 8, verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble? Shall hardship? Shall persecution, or famine, or tagutom, or nakedness, kawalan, or danger, or sword. Diba? Ano ang pwedeng makapagpahiwalay sa atin, no, sa pag-ibig ng Diyos? Na siyang dahilan upang tayo magpapatinag. No? Yung mga trouble ba sa buhay po natin? Mga kapatid, normal lang ang trouble sa buhay po natin upang makikita po natin ang pagkilos ng Diyos time na may trouble sa life po natin. Alam nyo, hindi hayaan ni Lord na nakatingin lang po sa atin. Hindi hayaan ni Lord na hindi natin sa feel. Hindi hayaan ni Lord na hindi natin masaksihan ang kanyang pagkilos sa mga buhay po natin. Ngang tanong, paano kikilos si Lord sa life po natin? Diba? First, in times of trouble. No? Pag may mga problema, pag may mga sitwasyon na hindi magaganda, makita mo talaga kung paano si Lord mag-work out para po sa atin. At dahil po doon, no, magkakaroon po tayo ng words na pagpapasalamat, pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Kasi nakita po natin na ang Diyos po natin ay Diyos na buhay na kumikilos, gumagawa para po sa atin. Amen? Kaya nga po, ina-allow niya lahat po yun. Dapat malalaman po natin yun. Kaya nga, sabi ni Lord, huwag mong hayaan na matitinag ka sa mga sitwasyon. No? Yung mga hardship natin, yung mga kahirapan, di ba? Yung mga kahirapan natin sa buhay. No? Yung mga persecution. Yung persecution kasi yung parang na-underestimate ka, dami ng mga sinasabi sa'yo hindi maganda. Di po ba? Totoo po yun. No? Sabi nga nila, sa isang puno, napakaganda ng mga bunga. Doon sa magandang bunga, minsan hindi napapansin. Ang napapansin po doon, yung hindi magandang bunga, bro. Tingnan mo, yellow na siya, pero linghod pa yan. No, hindi sinabi, uy, ang gaganda naman ng mga bunga niya. Hindi po yun ang din nakikita. Ang nakikita yung nag-iisa. Tingnan mo, ang pangit-pangit niya. Di ba ba? No, hindi siya dapat kasali po dyan. So, ganun po yun. Kaya nga po, no, sa ngayong panahon sa atin, nauso na kasi yung intrigador. No? Na intriga. Mas madaling magpansin yung mali sa tama. Totoo, dili. No? Kasi ang mga tao ngayon, ang focus nabaling na sa mga mali o sa mga masamang bagay, hindi na sa mabubuting bagay na ginawa ng Diyos. Tingnan nyo within in 5 years, no, ang ganda-ganda ng iyong kalagayan sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Ngunit may dumating na isang bisis lang, di ba, na hindi maganda na nangyayari sa iyong buhay. Pero, after noon,
Ganun na lang kadali ang pagdidesisyon. Mag-give up na po. Diba? Surrender na po. Mag-ayaw na ako. Pero within 5 years, 5 years pa lang yan ang ganda-ganda ng pagtakbo ng iyong buhay spiritual. Pero sinubukan ka lang, isang bisis pa lang. Diba? Nag-surrender na tayo kaagad. So, ibig po sabihin, maliit lang na pala na bagay, kaya ka nang patumbahin, kaya ka nang patinahin. Amen? Payag po kayo nun? Payag kayo? Kaya ang sabi po dito, sabi, let nothing move you. Diba? Huwag mong hayaan na mayroong makapagpatinag sa atin. Amen? Pwede po tayo mapiktuhan mga kapatid, pero huwag tayo mapapatinag. Amen po ba? No, huwag po tayo mapapatinag. No? Pangatlo po doon, always available for the work of the Lord. Sabi niya, magpakasipag sa gawain ng ating Panginoon. Bakit kaya ganon? Alam mo sabi sa Hebreo 10:25, sabi huwag kaligtaan dumalo sa mga pagtitipon. Dahil nakikita ninyo, sabi niya, upang magpalakasan sa bawat isa. Dahil nakikita ninyo na malapit na darating ang panahon, no? Or the second coming of Christ. Di po ba? Ibig sabihin, magpalakasan sa bawat isa, no? So, paano ka magpapalakas kung nagsusolo flight ka, kapatid? Tingnan nyo nung pumunta tayo ng Bitaugan, marami po tayo. Di po ba? At dahil marami po tayo, maganda yung naging impact. Maganda yung naging resulta. Kasi marami nagkakaisa upang gawin yung gawain para sa Panginoon. Pero kung sa palagay nyo kaya iisa lang ang pumunta po doon, ano lang yung magagawa niya? At tura kan siguro sa loob ng simbahan, ng chika-chika no? And then pag kinumagan mo ulit na no? Waya naman. Diba ba? Chika-chika So may nangyari? Baka kung may nangyari naman talaga, makaligo na lang takay. Diba? Luya man, waya man tayo kasama. Di po ba? Gaya din sa isang gira. Pag magira gani, una kasing gagawin ng mga sundalo, bilangin ang kanilang mga tauhan kung kaya ba na makipagsagupa ang kanilang mga tauhan. Ibig sabihin, hindi sa nag-iisang gigira, marami po sila. Ilaw dahil kung mag-isa ka lang naman, no? Sabi doon, taas mo na lang yung bandila mo, sabihin, surrender na ako. Nag-isa lang naman din ako, bakit pa ko lalaban? Amen po ba? Ang buhay natin sa mundong ito, para tayo laging nakikihalo or nakikigera sa gawain ng kaaway. Amen? Ngayon, napakaganda kung po tayo ay sama-sama at nagkakaisa para po na magtatagumpay po tayo. Kaya nga, always available for the work of the Lord. Sabi doon sa John 9 verse 4, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Na hanggat, sabi niya doon, may liwanag pa, hanggat dumidilat pa ang ating mga mata, sabi niya doon, gawin po natin ang pagkatawag ng Panginoon sa atin. Kasi pag once nakapikit na yung mata po natin, wala na po tayong magagawa. Kahit dikdikin pa yung katawan mo, kahit padyak-padyakan ka pa dyan, kahit ipaanod ka na lang dyan sa tubig, wala ka nang alam po nun. Hello. Ibig sabihin, wala ka nang kwenta nun. Amen? Sabi nga doon, hanggat may buhay pa tayo, o hanggat dumidilan pa, o hanggat may araw pa, sabi niya doon, no, gawin po natin ang pinapagawa ng Lord sa atin. Okay. Sino po yung sa inyo naniwala na may layunin si Lord sa buhay ninyo? Amen. Amen. Diba? Lahat po tayo may layunin si Lord sa buhay po natin. Tinatanong niyo ba sarili niyo, ano ba talaga layunin ni Lord sa buhay ko? Tagapagpainit ng bangko? Pero hindi init ang bangko kasi hindi naman ako regular. Diba? Tagabutas ng bangko? Diba? Hindi man siguro mabutas yung bangko kasi pag luma na, palitan naman ni pastor. Diba? Anong layunin ni Lord sa buhay ko? Diba? Anong gawain mayroon na nais ni Lord paggawa po sa akin? Diba? Alam niyo kapatid pag-encourage lamang sa ating kapwa mga Kristiyano, malaking impact na yun sa gawain ng Lord. Amen. Encourage hindi discourage. Amen. Encourage, ibig sabihin palakasin, no? Encourage sila. Pag
Pag sinabi kasi encourage, pag nagsalita sa ng negatibo, huwag mong sing-ayunan. Mga kapatid, normal lang yan, pero hindi tayo ni Lord tinawag para dyan. No? Kung di, no? Tinawag tayo ni Lord upang magpapalakas. Amen. Amen? Kaya nga po, no, sabi dun sa kanta kasi natin kanina, no, i-restore sa atin yung heart of worship. Ibig sabihin yung lagi si Lord na bigyan ng papuri sa ating mga buhay. Restore the heart of worship. Hindi lang yung tuwing kumakanta, kundi every day in our life, may heart of worship po tayo. Ibig sabihin, naparangalan ba si Lord sa life po natin araw-araw? Diba? Kaya nga, sabi niya po sa atin na always available for the work of the Lord. Ang work ni Lord hindi lang po umaatin sa mga gawain. Maging kahit sa labas po tayo, sa trabaho po natin, kahit saan po tayo dalhin ang ating mga paa, si Lord po ang bandila po natin. Siya po dala-dala po natin. Nandiyan po siya sa atin. Huwag mo sabihin, hindi nakakita yung mga kapatiran mo sa'yo, kahit anong gagawin mo, okay lang. Mga kapatid, walang naitago kay Lord. Amen po ba? No? Sa totoo lang magamin, sabi natin, na wala man si gano. Yung sabi nga ng katweran ng mga pastors, mga preachers, mostly ng mga pastors, ang sarap daw pag-usapan, ang tao na kung saan wala sa grupo. Totoo hindi? Wala ka sa grupo, kaya pag-usapan natin, dahil kung nandito siya, alam ka naman siya pag-usapan na, nandito naman na siya. Di po ba? Pero di ba, kung ang magaganda naman mga usapin po natin, mas maganda po yun. Pero kung mga usapin naman natin is, paninira naman sa ating kapwa, si Lord naman ang kalaban natin nun. Hello, hindi yung tao na yun. No? Kaya nga, sabi ni Lord, di ba, saan man tayo mapunta, di ba, always our heart is available to work for Him. Amen? Alam mo, na-bless ako doon sa reels ni Rape. Oo. Ngayon, nagandahan ako sa mga reels ni Rape. Oh. Hindi ko tinataas si Rape, kasi nung nakaraan, nagreklamo ko sa reels ngayon, na-appreciate ko na yung reels ni Rape. Sabi ni Rape doon na, suroy-suroy ta pag may panahon. Hindi masama magsuroy-suroy, basta pamilya kasama. Very good. Di po ba? Tapos sabi niya doon, mga kapatid, kung sino dyan, may mga problema. Kasi ako ngayon may problema. Normal lang yung problema, pero may Diyos po tayo nakakita. At sabi niya doon, hindi niya tayo hayaan sa problema. Encouragements pa rin yapon yun. Di ba ba? Yun ang mga magagandang, although may negative, pero joy good, solution, positive. Dahil tayo po ay mga Kristiyano. Hello! Di ba ba? Doon nga, kasi makarelate ka man good, problema man dyan, kasi sino itaw walang problema. Pero nung sinabi sa huli na, huwag kayong mag-alala. Alam ni Lord yun at hindi niya po tayo hayaan sa anumang problema. Kaya po natin yan. Mga, tawag mo doon? Mga tawag mo sa mga carols, sa mga Kasi iba body. Yung iba naman, kapanday. Yung iba naman, guys. Di ba? So, may ibang tawag po doon. No? So, makita po natin doon. Totoo po yun. Sabi ko nga, ang social media is good. Pero gamitan natin in good ways pa rin. Amen po ba? Alam mo, may mga pinopost din ako minsan na nakikita ko ng mga vlogger. May isa akong police na officer na nagbablog din po siya. Pero ang kanyang vlog niya, sabi niya doon, ano ba tawag niya doon sa kanyang katropa? Sabi niya, bago tayo mag-start, sabi niya, mas maganda, magbasa muna tayo ng salita ng Diyos. So, basa sa ng Bible ngayon, tapos i-explain niya yung binasa niya, encourage niya doon sa kanyang kapwa, mga kapulisan. So, yun ang kanyang vlogger. No? So, pulis yan, di po ba? So, hindi yun mawala sa kanya. Yung lagi po siya nag-encourage through the words of God. So, alam niyo, sabi nga doon, lahat ng ibinigay ng Diyos ay mabubuti kung gawitin natin sa mabubuti. Gaya ng kutsilyo, di ba? Binigay ang kutsilyo para panghiwa dyan, pangputol, ano pa dyan, pero hindi pang saksak ng tao, di po ba? Naging masama lamang ang kutsilyo kung ginamit sa masama. Pero kung gamitin mo sa mabuti, kailangan talaga natin ng kutsilyo. Amen po ba? So ganun din po sa paggawa natin ng lahat ng bagay na nais ni Lord po sa atin. Sabi doon sa John 6 verse 27a, do not work for food that spoil, but for food that endure the eternal life,
Sabi niya doon, huwag po tayong gumawa, sabi niya, para lang sa mga pagkain, no? Dahil ito po ay nasisira. Bagko, sabi niya, gumawa kayo, sabi niya doon, sa panghihabang buhay na pagkain, dahil ito po magbibigay ng buhay sa atin. No? Do not work for the food that perishes, but for the food that lasts for eternal life, which the Son of Man. So, totoo po yun, no? Huwag po tayong masyadong natandahin na papahirap ng ating mga sarili sa mga bagay na perishable, no? Ibig sabihin na hindi naman determine ang ating buhay, no? Ng panghabang buhay, no? Bagkus, sabi nga ni Lord, huwag pakainin ang tamad. So, ibig po sabihin, huwag naman tayong pakatamad. Di po ba? Magsipag po tayo, pero napaganda yung sipag po natin, samahan din natin ang pagsipag sa Ginoo. Amen? No, magkaroon po tayo ng time. May time para kay Lord, may time para sa ating mga works. Amen? May desire para sa ating mga future, may desire din tayo para kay Lord. Kaya napakaganda yung ating mga kabataan, turuan na rin po natin sila mag-desire kung paano po sila magagamit ng Panginoon. Dahil pag once na ang kanilang desire ay malisa, no? Hindi na sila ang desire nila, so worldly na po ang mga desire ng ating mga kabataan. Kaya napakaganda, nasa simula pa lang, turuan na po natin sila ng maayos na tinguha, no, sa kanilang buhay, spiritual and future. Okay. Number 4, your labor in the Lord is not in vain. Totoo po yun. Lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon ay hindi mawala ng kabuluhan. Amen po ba? Sabi niya, hindi mawala ng kabuluhan, anumang pagpapagal ang ginagawa po natin para sa Panginoon. So may 3 ways to be labored. Number 1 po dito is labor to our God. Sabi niya, kung hindi sa Diyos, kay sino ako magpapagamit? Kung hindi tayo magpapagamit, sabi niya, kung hindi kay Lord, sinong gagamit sa atin? Kung hindi si Lord ang gagamit sa atin, sinong gagamit sa atin? Kung hindi tayo maglingkod kay Lord, sinong paglilingkuran natin? Amen po ba? Kung hindi si Lord ang ating binigyan ng karangalan sa buhay po natin, sino nabibigyan ng karangalan sa buhay po natin? Yun ang po mga question. We are the children of God. Anak ba tayo ng Lord? Amen. Ngayon, kung tayo anak ni Lord, di ba? Sino ang nabigyan ng kapurihan ng buhay po? Si Lord? Sino ang naging sentro ng life po natin? Si Lord? Amen. No? Nais ni Lord. Dahil sabi niya, ang lahat ng bagay ay mula sa akin at nilikha dahil sa akin at para sa akin. Kaya nga po, lahat po tayo ay para kay Lord. Kaya lahat ng ginagawa po natin, para din kay Lord. Amen? Diba? Kaya anumang ginagawa ninyo, ginagawa nyo yan para kay Lord. Diba? For we are God's workmanship, created in Christ Jesus. Sabi sa Epistle 2 verse 10, which God prepared in advance for us to do. Sabi niya, we are created of God, no? Created to do good works, which God's prepared in advance for us. So lahat po tayo inaasahan ng Lord na gumawa ng mabubuting bagay para po sa Kanya. No? Dahil tayo po ay mga anak sa Diyos. Sabi po doon sa 1 John chapter 3, no? Sabi po doon, kayo ay mga anak sa Diyos. At malalaman lamang na kayo ay mga binhi ng Diyos, sabi na doon, kung kayo ay gumagawa ng mabuti para sa Diyos. Pero, sabi niya doon, makilala din kayo, sabi niya, na hindi binhi ng Diyos ko ang mga buhay na nakikita sa inyo ay mga masasamang buhay. Amen? Di po ba? Sa ano yun? 1 John 3, kung hindi ako hindi ko na anong verse, no? Basta familiar ko lang yun. No? Na ang tunay na anak sa Diyos, nakikitaan sila ng mabubuting gawa, mabubuting attitude, mabubuting mga hangarin, mabubuting mga pananalita, mabubuting mga hinanaing ng kanilang mga puso. Amen? No, dahil yun ang tunay na mga binhi ng mga anak sa Diyos. 2 Timothy 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Sabi niya doon, no?
Sabi niya, do your best to present yourself to God. Diba? As an approved, a workman who does not need to be ashamed. No? May nabasa din ako po sa Hebreo ata yun. Sabi niya, sa pagdating ng panahon, haharap po tayong lahat sa harapan ni Kristo. Sabi doon, kung matuwid ang ating magawa, hindi po tayo mahiyang tumayo sa harapan ni Kristo. Pero pag hindi maganda ang ating mga gawa, hindi ka makatayo sa harapan ni Kristo. Mabubuwal ka. Alam niyo mga kapatid, pangalamang, di ba? Pag guilty ka, hindi ka makapag-pray. Totoo hindi. Di ba, pag guilty ka, kahit anong gagawin mo, hindi ka makonsentrate ng pray, tapos natatamad ka magbasa, tapos walang pumapasok sa mind mo, na karunungan mula sa Lord doon sa binabasa mo, hindi mo naintindihan, kaya isara mo na lang, tapos sabi mo doon, magluluhod ka mag-pray, wala namang lihog, parang hindi mo feel ang presence ni Lord. Kaya guilty man ka, so hindi ra ka, matulog ra ka, no? So ganun po yun, kasi guilty, hindi po tayo acceptable sa presence ni Lord. Amen? Kaya huwag nating hayaan na yun po ang manatili po sa atin. Okay, number 2, labor to our family. Ano ba magagawa ko para sa pamilya ko? Ano ba tayo para sa pamilya po natin? Paano po natin ni-nurture o in-encourage sa pamilya po natin para sa Panginoon? Ginagawa ba natin yan? No? Lalo na mga parents, no? Ginaguide ba ninyo ang mga anak ninyo para na sila po ay mag-focus na kanilang faith, na kanilang life sa Lord? Oh? Tandaan po natin mga kapatid ha, yung ating mga anak, tinitingnan nila kung paano ang kanilang mga magulang. At yan ang kanilang sundan. Sabi nga, pag mabait ang mga magulang, sigurado mababait ang mga anak. Pero kung marites ang mga magulang, marites din ang mga anak. Naniwala kayo doon? Oh? Kaya mga magulang ha, no? Ingat-ingat kayo sa pagmarites ninyo, apektado ang mga bata. No? Kaya ngayon napapansin ako, mga bata, young people, marunong na lang marites. Pag dumagan ako. So, saan sila nakakuha ng kanilang mga marites? Di ba? Sa mga magulang, of course. Kung ano narinig nila sa mga magulang, lalo na mga negatibo. Ay ngayon diba panahon, kung ano yung negatibo, siya madaling absorb. Hindi mga positibo. Di ba? Kaya mga parents, no? Kung mayroon man tayong ipasa sa atong mga anak, yung mga mabubuting bagay, mga kapatid. Amen po ba? Dahil yun po ang nais ni Lord sa atin. No? Tayo po ang, sabi nga doon, to live for our family. Live na to sila sa Panginoon. Sabi nga kanina ni Ate Loela, basta answered prayer ako, sabi pinag-pray ko, Lord, si Lord na nakakilala kung sino siya. Sabi niya kung sino yun. No? So kilala ko rin yun. No? No? So, totoo po mga kapatid, diba? Lagi nating piliin yung mga mabubuting bagay, lalo na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? No, huwag po nating patulan. Normal lang talaga yung mga chika, normal tayo mga negative. Pero kung entertainin po natin mga bagay na yan, nandoon na tayo na-focus. At hindi lang po tayo, yung life natin na-focus dyan, maging din po yung mga kasambahay po natin, yung pamilya po natin, nasasama po dyan. Di po ba? Kaya nga, mga kapatid, lalo mga kabataan, huwag kayong mintra sa chika. Huwag kayong mintra sa chismis dahil hindi kayo tinawag para dyan. Okay? Sabi doon sa Psalms 128 verse 2 to 4, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Sabi po doon. Your wife, no, tinutukoy dito siguro husband. Sabi niya, you will eat the fruit of your labor. So, ibig sabihin, kung mabubuti ang ginagawa mo, makikita nimong resulta nito. Na, sabi niya, blessings and prosperity will be yours. Di ba ba? Ibig sabihin, pagpapala, no, at kasaganan ay mapasain mo, mapasain niyo. Di ba? Verse 3, your wife will be like a fruitful vine within your house. Sabi niya, ang inyong asawa, sabi niya doon, maging kagaya po siya ng namumungang sanga sa iyong tahanan. Alam niyo, napakasarap siguro yung mga nanay ba sa loob ng tahanan, grabe ka inspire sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa. Sabi niya, Han, magtiis naman na kita ng buyad-buyad, kaya wala pa may pang-adobo, no?
na, Han, ito ra ato makayang kainin, pero kung yun na pambihira na buhay na to, sabi niya doon, nagbigay ka ng piso, naghingi ka ng balor 5. Logeng negosyo. Di ba ba? So, ibig sabihin, hindi na content yun, nagwala pa, di ba? Nagbubunganga pa, abot pa ng kapitbahay. May makuha pa tayo dyan? Di ba? Siyempre wala, di ba ba? Tapos, no? Kaya sabi ko dito, your wife will be like a fruitful vine within your house. So, makita yung bunga. Kanina pinag-usapan nga namin ni Kainan yung ka-importance ng bunga. Dahil si Lord tumitingin sa bunga o result ng ating buhay Kristiyano, hindi po sa ating mga dahon. Ibig sabihin ng dahon, yung mga kagandahan na kung ano yung ating nagagawa, kundi sa bunga, result ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hello. No? Doon si Lord po nakapokus at yun ang kanyang yun ang kanyang benepisyo mula sa atin, yung bunga po natin. No? Kaya sabi niya doon, your son will be like olive shock around your table. Ibig sabihin parang sanga ng olive branch ba na tawag doon na nagtubo-tubo, ganyan, no? And sabi niya doon, around your table. So napakaganda po. Sa pamilya po natin, sa inyo, sa amin ni Kuya Bob, wala naman kami anak, no? Sa inyong mga kabataan, sa inyong table, halimbawa mga parents na may mga anak, sabay-sabay ba kayo kumain? Pag sabay-sabay kayong kumain, huwag yung i-allowed ang cellphone kasamang kakain. No? Kasi, i-text mo siya, kuha ka ng ulam. Kahit kung hindi maubos, ilagay na sa ref. Text yun pero nandiyan nakaharap-harapan. Kaya lahat naman may cellphone! Di na magsalita. Uy! Sabi doon, sige kakuha ng ulam, hindi ako pupusi. Di man nakarinig, kahit may cellphone. Tapos sa una ni Archie Lata, kumakain sila, ang fried chicken ng ulam, sige cellphone, sige kain ng kain, tapos ngayon, hindi na fried chicken yung nilagay sa bowl, kundi, itlog na hilaw. Kaya pagkuha niya at pagkagat niya, nabasag sa bunganga niya. Kahit hindi man siya nakatingin ko anong kinukuha niya, basta na, diriso nga. Itlog na pala yung kinuha niya, tapos sinubo niya, itlog na hilaw. Kasi wala na sa concentration ng pagkain, no? Kundi nandoon na sa cellphone. Kaya kung pwede, huwag niyo allowed ang cellphone sa hapagkainan po ninyo. No? Huwag na huwag. Kasi nga, ang hapagkainan, ito po yung time na makapagbanding ang bawat family. Ngayon po puro kayo lahat sa cellphone, di po ba? Minsan tumatagal yung kainan. Kasi nga hindi nakalimutan magsubo, di ba? Minsan hindi na nakakain dahil sige na lang cellphone. Ngayon, di ba? Ngayon, para mapakain yung bata, bigyan ng cellphone, kaya subok ng subuan, sige tuto sa cellphone Hindi yan sinuro sa Biblia. No, pero mali po yun na attitude na mali na gawain, okay? Kaya nga sabi niya, thus is the man blessed who fears the Lord. Sabi sa verse 4, no? Sabi niya doon, ang tao pinapapala sa mga may takot sa Diyos. No? Okay, number 3, labor for our community. Naging good influence ba ako sa aking community? Diba? So mga kapatid, yung community kasi sinasabi, ito po yung mga neighbors natin, ito po yung kasama natin sa trabaho, ito po yung mga kasama natin sa school. Kung sino po yung mga kasalamuha po natin, sila po yung neighbors po natin. No? We are good ba? Naging good influence ba tayo sa kanila? Sabi dun sa 1 Corinthians 3:13, His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. Tama ba yun? And he will be revealed with fire. And the fire will test the quality of each man's work. No, sabi pa doon, no? Sa ating mga buhay, no? Ipinapakita kung sino po tayo, kung anong liwanag mayroon po tayo. Ni-revealed, no, ang tunay na katotohanan, ang tunay na maka-Diyos na buhay, no, sa pamagitan po natin. Sabi nga kanina ni Luella, hindi niya kakilala ng tao, pero nung sabi niya nagsalita sa patungkol kay Lord, na-amaze lang siya, na si Lord na mismo nag-workout, na magtatanong sila, ano ba religion mo? Ano ba faith mayroon ka? Di ba kasi nakikitaan ka kung anong klaseng tao ka? Amen? Pero kung ang lumalabas
lalabas sa labi mo, puro pagreklamo, puro tawanan, puro yung ano tawag doon? Pag mamarites doon sa hindi naman nila kakilala, di ba? So sabi nun, ay, naka-encounter ko ng mga marites karong araw. Di ba? Sila naman ako araw. No? Sabi doon, sumama ka din loob sa isang marites doon. Tapos, naka-encounter naman ako ng another na marites. No? Mga kapatid, hindi lang babaeng marites ha. May lalaki din na marites. Ibig po sabihin, yung nagsusumbong na kung sino yung ayaw niya, nagsusumbong nung kay sino pa man. Di ba ba? So marites po yung pinag-usapan ang buhay ng mga may buhay. No? Sinabi din yan ni, ni Rafi sa kanyang, sa kanyang vlog. Sabi niya doon, mga kapatid, na ko ngayon, na-realize, mali talaga yung pag-usapan yung buhay ng may buhay. Sabi niya noon, at kasalanan sa Diyos, kaya kung pwede, wag na natin gawin niya. Ganun. So I like you. I like your rest. So, totoo po yun. Wala tayong makukuha po doon. No? Hindi rin nakaka-encourage po yun. Maliban na lang, halimbawa, may isa kang kakilala at kilala din yung gusto mong isumbong yung kanyang hindi maganda sa kanya. Para at the same time, sama-sama kayo magkaroon ng passion or magkaroon po ng concern doon sa tao na yun, ipag-pray ninyo po si Dia. Ipag-pray natin kasi yung tao na ito, ganito, ganyan si Dia. No, mas pinupukusan yung ganitong bagay, pero nakaligtaan ang mahalagang bagay. No? So, importante po yun. Hindi na pag nakita-kita sa affair, pareho tayo dyan. Sama-sama tayong lahat dyan. No? Hindi ganon. Amen? Amen. Okay, Colossians 3 verse 23, sabi, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. No, whatever you do, work for it with all your heart. Na, as working for the Lord, not for men. Since you know that you will receive, sabi na, an inheritance from the Lord as a reward. So lahat ng ating ginagawa mga mabubuting bagay mga kapatid sa ating kapwa, sa ating community, mayroon po tayong matatanggap na reward mula sa Panginoon. Hello, pag mabuti ang ating ginagawa, mabuti ang ating reward. Pag masama ang ating ginagawa, masama din ang result at masama din ang ating reward. Amen po ba? Kaya sabi nga din ng Lord, ang tunay na mga anak ko, sila yung gumagawa ng mabuti. Dahil makikita sa kanila ang binhi ng Diyos. Amen? So ganun po tayo. Yun pong pagkatawag ni Lord po sa atin. Diba? So hindi po tayo tinawag, no? Para maging kadiliman ng mundong ito. Tinawag po tayo upang makilala pa more ng mga tao ang Panginoon sa pamamagitan po natin. Amen? Alam nyo, madali sabihin we are a Christian. Pero mahirap patunayan ikaw Christian. Kasi, pag sinabi mo ikaw Christian, tapos hindi magandang ginagawa mo, sabihin, Christian ka ba? Questionable ang ato Christianity. Amen? No? Ito pa isa, hindi masama ang maging madaldal. Pakibuka ba kung binubukan natin lagi ang Panginoon? Amen? Mas gagamitin ka pa ni Lord dahil po doon sa gift na binigay ni Lord po sa atin. Pero hindi naman dahilan na ikaw ay timid or hindi pala salita, hindi ka na rin magsalita na yung pananampalataya sa Diyos. Amen? No? So dapat, sabi nga doon, makitaan po tayo ng bunga according sa ating tinanggap sa ating Panginoon. Hindi lang tayo lagi puro dahon. Amen? Okay, last verse po natin, 1 Corinthians 16 verse 13. Be on your guard, stand firm in the faith. 1 Corinthians 16, 13, 14. Be in your guard, stand firm in your faith. Be man of courageous. Be strong. Do everything in love. Ha? Be in your guard. Magbantay po tayo mga kapatid. Bantayin po natin itong mga sarili. Huwag natin bantayan ng iba. Hello? Ang atong sarili, sabi nga kanina Ate Luella, mag-start sa ating mga buhay, di ba, na makikitaan kung sino po tayo. What is our identity? Di ba? Sino ba tayo? Di ba? Tayo po yung mga anak sa Diyos. Mga kapatid, may mga salita
May mga salita, sa iba masakit, pero sa iba maganda. Kuhaan po natin, may mga salita na sa iba ay mali, sa iba ay tama. Kaya hindi natin magkaminsan malaman kung sinasabi natin ay mali at tama. No? Kaya magkaminsan, nasa atin na nakikinig. Diba? Masama man o mali ang mga sinasabi sa atin. Focus tayo kay Lord. Huwag po tayo focus doon. Kasi magkaminsan, ginawa yan ni Lord. Diba? Tingnan mo si Peter, sinabihan sa Jesus, na devil, Satanas, lumayas ka sa Satanas sa aking harapan. O si Kenan, kaya sabi ko, Kenan, lumayas ka sa Satanas. O yung tatawagin na Kenan, Satanas, lumayas ka kasi sa aking harapan. Ano kaya feeling ni Kenan? Hindi na ako magbalik sa church. Sabi niya, halos wala akong absent sa church. Tawagin lang pala ako ni Pastorang sa Satanas. O, di mo ba? Pero sa katotohanan po doon, may something na hindi maganda sa kanya na siyang tinawag na Satanas. Hindi talaga siya yun. Amen? Kaya kung ikaw naman tinawag na Satanas, Satanas pa talaga ako o may something sa loob ko na siyang si Satanas. Realize mo sarili mo. Hello? Amen? I-realize natin sarili natin. Hindi tayo mag-conclude kaagad kung bakit po tayo nakakapagtanggap or kung bakit po tayo napagsabihan ng hindi magaganda. Hello? No? Minsan hindi din na sinasadya, pero sinasadya ni Lord yan. No? Para na matuto po tayo kung ano reaction natin na hindi lang magaganda sa ating tenga narinig natin. How come kung hindi na maganda madinig natin, ano na reaction po natin? Doon makikita, nag-matured ka na ba? Tandaan nyo na, ano ba yung siyam na fruit of the Holy Spirit? Ano ba ang siyam na fruit of the Holy Spirit? Mayroon ka ba doon? Diba? Ano ba sa'yo doon? Yung pag-ibig? Mga kapatid, pag galit ka sa kapwa mo, wala kang pag-ibig. Ano mayroon ka doon? Diba? Yung mataas na pasensya? Mga kapatid, gambara ng istorya, nag-walk out ka na. Asay, pasensya doon. Diba ba? So ano mayroon ka doon? Sa fruit of the Holy Spirit. Tandaan natin na, si Lord ay tumitingin sa fruit. Hindi sa kagalingan po natin. Amen? So sinasabi natin itong sarili na huwag po tayo masyadong tumitingin doon sa negative. Tumingin po tayo sa positive na nais ng Diyos, no, na ma-install sa buhay po natin. Kaya be on your guard. Stand firm in the faith. Be men of courage. Be strong. Amen? Be men of courage. Paano kung may courage ang iba ko? Ako mismo ay wasak na. Diba? Paano kung may courage ang iba ko? Ako mismo? Diba? Hindi ko maintindihan ko rin naramdaman ko. Dali na, gusto ko na mag-give up. Diba? So, paano? Kaya nga mga kapatid, no? Paalala ni Lord po sa atin, be stand firm. Be, sabi niya doon, be on your guard, no? Be, guard your faith, guard your heart, no? Be man of courage, be strong. Be strong dahil sa mundong ito, maraming mga bagay na hindi magaganda at baka madamay ka, kapatid. Amen? Maraming mga bagay. Ang mga bagay na hindi magaganda, mga kapatid, walang pinipili. Pwede asawa mo, pwede bana mo, pwede anak mo, pwede yung eskwelahan mo, pwede yung pastor mo, pwede yung nanay mo, pwede yung tatay mo, pwede katrabaho mo, kahit sino pwedeng gamitin. Amen? Pwede yung sitwasyon mo sa buhay mo, pwede yung basurahan na walang laman, pwede yung bigasan na walang laman, taob, di ba? Pwede mga yon. Pwede yung kaldero pagbukas mo walang ulam, hagis, pwede mga yon. Amen? Maraming dahilan upang masubok ang ating pasensya. Upang masubok ang katatagan ng ating pananampalataya. Amen? Amen. Sabi po dito sa ano, don't be a parrot in life. Be an eagle. A parrot talks too much, but cannot fly. Or cannot fly high. But an eagle is silent, but had the power to touch the sky. Amen? No? Tahimik lang siya ang eagle, pero powerful. Amen? Tahimik po siya, pero marami po siyang nagagawa sa buhay. Amen? Ang parot, wala ka nang ang ginagawa. Ganyan-ganyan pa. Amen? We are not a parrot. Hello?
Sa Biblia, in-example tayo ni Lord as an eagle. Kahit anong storm yan, kahit anong bagyo yan, na able tayong makakalipad. Dahil nandyan ang Diyos na powerful na sumasa atin. Amen? Amen, no? Kaya nga, be on guard our faith, no? Be on guard our heart. Amen? Keep your faith to stand firm to the Lord. Not anything else. Amen? So let's stand. Gano'ng kahaba?